Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kung nag-isa at nalulumbay dahil sa hirap mong tinataglay, kung kailangan mo ng karamay, tumawag ka at siya'y naghihintay. Welcome to the Music of the Gospel Sunday Reflection. Mga kapatid, walang sawang pasalamat din po sa inyong walang sawang paging bahagi at magbahagi sa Music of the Gospel Sunday Reflection, sa inyong paglalike, sa inyong pagkukomento. At alam nyo, ang napili po nating pamagat ngayon ay sandigan. Sa aking buhay, sa patuloy kong magbabahagi sa Music of the Gospel Sunday Reflection, wala po akong ibang masasandigan na nakikita ko si Jesus sa inyo at kayo ang naging sandalan, naging sandigan sa patuloy kong pagbabahagi at patuloy din pong inyong pagbabahagi at naging bahagi sa Music of the Gospel Sunday Reflection. At again, sa inyong lahat, mabuhay! Bakit po ito ang napili kong pamagat? Sandigan. Nandito ngayon tayo sa Kwaresma, unang linggo ng Kwaresma. At the old translation of the word Lent, Kwaresma, the English translation ay walang iba, spring. Pag sabihin natin spring sa katagang Pilipino ay ito ay pagsibol. Pagsibol. Alam naman natin sa ating pagsibol na kailangan natin ang Diyos na sandigan natin sa ating pagsibol. Kagaya lamang ng ating Paiso Kristo na nakabayubay sa taas ng cross, inaya niya, naialay niya ang kanyang buhay dahil may masasandigan siya, may sinasandalan siya. At sabi niya sa kanyang makataga na binitawan, abang nakabayubay sa taas ng cross, Ama, sa iyong makamay, itagubilin ko ang aking espiritu. Napakalaking bagay po ito. Itagubilin ko ang aking espiritu. Nandyan ang kanyang ama. Nandyan ang ating ama na sinasandalan niya. At ito ang naisating paglinilayan, itong katagang sandigan. Sandigan, kaibigan mo, siyang araw mong lagi at karamay kong sawi, siya'y si Jesus sa bawat sandali. At bago po ang lahat, may isang kwento na mag-ama na isang araw, sinasabihan ng ama, nilapitan ang kanyang anak, na anak, samahan mo naman ako. Ngayong gabi maglalakad tayo. Mag-uusap tayo. At sabi naman ng anak, sige papa, napakasaya ko po na mabigyan ng opportunity na makasama kayo sa paglalakad ngayong gabi. Ano pong pag-uusapan natin papa? Sabi ng anak. Anak, pag-usapan natin yung tungkol sa buhay. Then, isang gabi, habang naglalakad sila, pinag-usapan nila ang tungkol sa buhay. Sabi ng anak ngayon, papa, sige po, umpisahan natin yung pag-uusap habang naglalakbay tayo tungkol sa buhay. Ano pong mayroon sa buhay, papa, na nais mo ikwento sa akin? Sabi naman ng papa, anak, alam mo, sa buhay ng isang tao, may 2 asong gubat na naglalaro. Nasa shock yung anak. Sabi niya, papa, talaga ba? Kahit ako ay bata pa lamang, may 2 asong gubat na naglalaro sa kalubluban ko. Totoo ba yan, papa? Kung naglalaro man sila, papa, syempre, may mananalo. Sino po yung isang asong gubat at sino yung pangalawang asong gubat, papa? At sino yung mananalo sa kanila? Sabi naman ng ama, anak, alam mo, yung isang asong gubat
ayun ang mabuting asong gubat. Yung pangalawa namang asong gubat, yun ang masamang asong gubat. Anak, sa katanungan mo kung sinong mananalo sa kanila, alalahanin mo anak, kung sino yung inalagaan mo, kung ang masamang asong gubat, ang inalagaan mo araw-araw, siya ang pinapakain mo, sinasama mo siya palagi, pinapainom mo siya palagi. Masasabi ko anak na siya din po ang mananaig anak. Dahil siya man ang inalagaan mo, ngunit alalahanin mo anak, pag yung asong gubat na mabuti ang siyang inalagaan mo, saan ka man magpunta, sinasama mo siya, pag nagugutom, pinakain mo siya ng mabubuti. Anak, sa pagtulog mo, sinasama mo siya, ginagawa mo siyang unan anak. Alam mo anak, anumang hinaharap mo sa buhay, anumang mga pagsubok sa buhay, yun din po ang mananaig anak, yung mabubuting asong gubat. At tinanong din po niya ang kanyang papa ngayon. Siya nagtatanong, ikaw papa, sa karanasan mo, nandito tayo ngayon, ikaw na yung aking ama. Ano pong asong gubat na mayroon ka sa kalooban mo? Mga kapatid, napakalaking bagay, napakagandang pinto po itong dalawang asong gubat na naglaro sa kalooban ng isang tao. Dahil ayon sa Stephen Covey tungkol sa destiny ng isang tao. Ang destiny ng isang tao ay nagsimula lamang sa isang maliit na bagay. At yung maliit na bagay, pag ginagawa mo yun ngayon, at ginagawa mo ito ngayon bukas, no, after tomorrow or next week, sabi ni Stephen Covey, you will harvest your habit. Naging habit mo na yon. At ipagpatuloy mo pa yung magawain iyon. Ginagawa mo pa rin at ginagawa. Sabi ni Stephen Covey, you will harvest your attitude. Maging ugali mo na yon. At patuloy pa rin nagsasabi si Stephen Covey, pag yung ugali mo iyon ay patuloy mo pa rin ginagawa at ginagawa yung isang bagay, naging ugali mo na. Sabi ni Stephen Covey, then you will harvest your destiny. Maging destiny na natin yon. Magpati isang katanungan para sa ating lahat sa panahon ito ng Kwaresma, sa panahon ng pagnilay-nilay natin, our participation in this Paschal Mystery. Ano po ang nakikita natin sa ating mga kalooban? Ano po ang klaseng asong gubat na inalagaan natin sa ating kalooban? Yun bang masamang asong gubat or yung mabuting asong gubat? Napakaganda po mga kapatid ng ating Ebanghelyo ngayon dahil ang Ebanghelyo natin ngayon ay ayon sa Ebanghelyo ni San Marcos chapter 1 verses 12 to 15. Maiksi lamang ito. Una po na iting bibigyan ng pagpapahalaga, ihambing natin doon sa asong gubat. Dinala si Jesus sa Espiritu Santo sa ilang na puok, sa deserted place. Pag sabihin natin deserted place, napaka-dry ito, napaka-init ito, wala kang makikitang puno dahil ito ay disyerto. Dahil disyerto, napakatahimik. So yan ang disyerto. Siguro, iba sa atin, pag mapakinggan natin ang disyerto, ayaw natin. Ayaw natin na nandoon tayo sa disyerto. Ayaw natin sa mga mainit na lugar. Ayaw natin sa mga matahimik na lugar. Gusto natin ang napakasayang lugar. Gusto natin nandoon tayo sa party at party at party palagi. Gusto natin na may kasama tayo palagi. Ngunit dito makikita natin na sa disyerto, ngunit huwag nating kalimutan na sa disyerto din po ang balon. May isang balon na nakatago sa disyerto. Yun nga, pag nandyan ang isang balon na katago sa disyerto, hanap-hanapin natin. Dahil sa disyerto, pag nandoon tayo sa dryness, nauuhaw tayo. Nandyan tayo sa dryness, naiinitan tayo. Hindi tayo mapapakali. Ang comfortable tayo sa mga sarili natin. At makikita natin na pag nandoon na tayo sa disyerto at nahanap natin
yung balon na yon. At doon sa balon, makikita natin yung nanon yung freshness ng tubig. Kumuha tayo ng tubig at iniinom natin. At natikman natin yung tubig, masasabi natin, wow, napakasarap ang tubig. Wow, kailangan ko ang tubig. Wow, sandalan ko ang tubig. Hindi ko mabubuhay kung wala ang tubig. So sa disyerto pala, nandoon yung isang balon na yung masasandalan. Dahil pag minsan mga kapatid baga, pag tayo ay abundant sa tubig anytime, pag kumukuha tayo ng tubig, nandyan. Pag nauhaw tayo, makainom tayo kaagad. At para pag ordinaryo na lamang, parang hindi natin ma-appreciate yung tubig. Hindi natin ma-appreciate kung ano ang kalagahan ng tubig. Ngunit pag tayo'y nauuhaw, pag tayo na sa dryness na lugar, tayo'y nangangailangan na ng tubig. Perspire na tayo, dry na tayo. Pagkikita natin, pag natikman natin, yung kabahagi lamang ng tubig, din ma-appreciate natin. Hindi kaya ganon din po sa ating buhay. Sa dryness ng ating buhay, ipalagay natin yung mga sarili natin ay sa panahon na tayo nagda-dry din po. Na para din pong disyerto ang buhay natin. At huwag nating makakalimutan na sabi nga ni Carlo Carito na you can bring the deserted place into the midst of the city. Dalilhin mo ang disyerto doon sa gitna ng syudad. Dadalhin mo ang disyerto figuratively dyan sa ating mga sarili natin, sa ating kaloob-looban, na magkakaroon tayo ng isang katahimikan sa mga sarili natin. Nandyan, dadalhin natin sa ating maingay ang deserted place. At diyan masusumpungan natin at nangangailangan tayo ng masasandalan. Sa ating ebanghelyo ngayon, napakaganda dahil sa disyerto, nandoon yung mga angels. At nandoon din po yung mga maiilap na hayop. Mailap na hayop. Yung mga hayop na napakamapanganib na mga hayop. So, nandoon yung two poles. Nandoon yung dalawang asong gubat na makikita natin sa sinasabi ko sa kwento ng mag-ama. Nandoon yung kabutihan, as it symbolizes sa mga angels, at nandoon din po yung kasamaan sa mga mailap na hayop. Mga kapatid, sa panahon ni Jesus nandoon sa disyerto, sinusubukan siya ng dyablo, sinusubukan siya ng mga mailap na hayop, ng kasamaan. Ngunit, hindi ito nananaig. Dahil ang hinasik ni Kristo, hinasik ni Jesus sa kanyang buhay, ay nandoon ang kabutihan. Hinasik ni Jesus sa kanyang puso, sa kanyang sarili, ay ang pagsunod sa kalooban ng kanyang Ama. Dahil sinusunod niya ito, pinapakinggan niya ito, kahit paman anong kahinaan niya na doon sa disyerto, ang salita ng kanyang Ama. Ang pagkain nagbibigay buhay sa kanya, ang tanging masasandalan niya ay yung tubig, ang kanyang Ama. Nagbibigay sa kanya ng lakas para malabanan niya ang kanyang kahinaan. Kung nilampasan man ni Jesus ang mailap na mga hayop, yan ay dahil pinapakinggan niya ang Diyos. Sinasandalan niya ang Diyos. At makikita natin dahil sinasandalan niya ang Diyos, kahit pa napag-alam niya na ang kanyang pinsan na si Juan ay dinakip at pinatay. Siguro bilang isang pinsan ni Juan, nandoon din yung pangamba ni Jesus siguro sa sarili niya na baka ako ang isusunod dito. Ngunit dahil ang Ama ang masasandalan niya, niniwala siya na nandyan ang kanyang Ama, kasama niya ang kanyang Ama, at yan ang patuloy niyang pinapakinggan ang busis ng kanyang Ama. Kapatid, hindi kaya sa atin din pong buhay kung ang Kwaresma man o Lent ay isang springtime,
isang pagkakataon sa pagnilay-nilay at pagtatanong sa ating mga sarili kung ating pananampalataya ba ay ito po ba ay sumisibol. Mga kapatid, tayo man ay humarap sa mga hamon sa buhay. Tayo man ay humarap sa mga pagsubok sa buhay. Ngunit kailangan natin ng sandalan. Kailangan natin ang Diyos na ating sandalan. Kakapit tayo sa Kanya. Pag wala ang Diyos, wala tayong magagawa. Pag wala ang Diyos, wala tayong mapupuntahan. Mga kapatid, ito ang hamon sa atin, isang panawagan sa atin na sa panahong ito ng Kwaresma, sa isang awitin na sinasabing Jesus na ikaw ay aming sandalan. Siya ang iyong kailangan, sandigan, kaibigan mo, siyang araw mong lagi at karamay kong sawi. Siya'y si Jesus sa bawat sandali. Mga kapatid, the music of the gospel sang the reflection, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.